Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. El Bilingan. Checkwang 2. Manananggal sa Binondo. Fiksyon, kalamansi, horror story ni Dark Alas. Ang kwento po natin ngayon ay isang katang-isip lamang po ng inyong lingkod, Dark Alas. Kung may nakaparehong pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po ito sinasadya. Aswang, tiktik, manananggal at iba-iba pang uri ng nilalang na tinatawag na aswang na nagkalat na sa ating bansa. Hindi lang Pinoy ang dinadapuan ng kakaibang sakit na ito. Maging ang mga dayuhan ay nagkakaroon nito. Tunghayan po natin ang natatanging kwento ng binatang si Charlie. Simula nang atakihin si Charlie ng Checkwang sa kanilang karinderya ay lagi na siyang handa. Palagi na siyang may dalang asin at kalamansi sa kanyang bag. Nang masaksak ng kanyang kuya Carlo ang Checkwang sumalakay sa kanya ay hindi na ito muli pang nagpakita hanggang sa magbinata si Charlie. Nang makatapos ng high school si Charlie ay kumuha ito ng engineering course sa isang sikat na universidad sa Manila. Dahil hirap sa buhay at kulang talaga ang natatanggap niya mula sa kanyang kuya at mga magulang, kaya naisipan ni Charlie mag-working student. Namasukan siya bilang isang dishwasher sa isang kilalang restaurant sa Binondo na pag-aari ng insik na may asawang Pinay. Mr. Chow ang pangalan ng incheck na may-ari ng nasabing restaurant. Mabait naman si Mr. Chow at pumayag itong magtrabaho si Charlie sa restaurant niya at mag-aral sa hapon. Stay in at libre kain ang mga trabador sa restaurant iyon. Maayos ang tulugan nila sa ikalawa at pangatlong palapag ng gusaling iyon. Sa pangalawang palapag ay mga babae at sa pangatlong palapag naman silang mga lalaki. Masipag itong si Charlie. Kahit hindi na niya trabaho ay ginagawa pa rin niya. Tumutulong siya sa paglilinis at paglalampaso ng sahig ng restaurant kapag nagsasara na ito. Dahil doon ay natutuwa si Mr. Chow sa kanya at inaabutan siya ng pera pandagdag sa baon niya. Isang gabi at halos nagpapahinga na ang lahat, si Charlie na may katatapos lang gumawa ng kanyang assignment. Naisipan nitong umakyat sa bubungan at doon muna magtambay at magpahangin. Sa bubungang iyon ay nakatutuwang tingnan ang iba't ibang ilaw sa malayong kalsada. Medyo tahimik na ng mga oras na iyon at iilang sasakyan na lamang ang dumaraan. Habang tinatanaw ni Charlie ang mga daan, ilaw at mga katabing gusali, ay nahinto ang tingin niya sa isang bintana sa madilim na gusali malapit lang sa gusaling kanyang pinagtatrabahoan. Bahagyang pumubli si Charlie sa poste at tiningnan ng maigi ang kakaibang nangyayari sa kabilang gusali. Laking gulat niya nang may kung anong nilalang ang lumabas sa bintana. Bumukas ang malaking pakpak nito at lumipad patungo sa kanya. Akala niya ay malaking ibon lamang iyon. Subalit nang dumaan ito sa bandang itaas niya ay namangha siya sa nakita. Napakalaki ng nilalang na ito. Tila higanting ibon.
Sinundan niya kung saan nagtungo ang malaking ibon na iyon, subalit napakabilis nito at biglang nawala. Kinabukasan ay may nabalitaan silang isang intsek ang pinatay. Wakwak ang katawan nito at wala ng laman loob. Nabanggit ni Mr. Chow na bumalik na naman ang mga satanismong kumukuha ng mga laman loob ng tao. Kaya lagi nitong bilin sa mga trabador niya na huwag iiwang bukas ang mga pinto't bintana. Isara ito ng maigi upang hindi makapasok ang masasamang loob. Naitanong ni Charlie kay Mr. Chow kung may mga tao pa ba sa kabilang gusali. Ang sagot nito'y matagal nang abandonado ang gusaling iyon na minsay pinamugaran na ng mga kabataang adik at masasamang loob. Dapat nga raw ay ipasara na iyon upang hindi na mapasok ng mga siraulong tao. Napaisip si Charlie, tila hindi malaking ibon ang nakita niya. Isa itong manananggal. Manananggal sa Binondo? Pagtatakang bulong ni Charlie. Hindi siya makapaniwala na may ganoong nilalang sa lugar na iyon na marami ng tao. Kinagabihan habang pauwi si Charlie galing sa eskwelahan, naisipan niyang dumaan sa luma at madilim na abandonadong gusali. Halos wala ng tao ng mga sandaling iyon. Natatakot man ay itinuloy ni Charlie ang paglalakad. Ngunit biglang nahinto ang kanyang paglalakad nang mamataan niya ang isang matandang lalaking intsek na papasok sa abandonadong gusali. Namumukhaan niya ang lalaking intsek na iyon dahil minsan na niya itong nakitang nakikipagkwentuhan kay Mr. Chow. Nagmamadaling tinungo ni Charlie ang gate ng gusaling iyon at maingat na sinundan kung saan nagtungo ang matandang intsek. Nakita niya itong pumasok sa isang bukas na silid at nanatili ito sa tabi ng bintana na tila may inaabangan. Pagapang at dahan-dahan namang lumapit si Charlie sa madilim na silid. Halos hindi niya maaninag kung anong ginagawa ng matandang intsek sa silid na iyon. Biglang naamoy na lang ni Charlie ang nakakasulasok na amoy ng langis na ipinapahid ng matanda sa kanyang katawan. Nagtakip na nga ng panyo sa ilong si Charlie, subalit pumapasok pa rin ang masangsang na amoy nito. Mga ilang sandali pa ay narinig niya ang nakakakilabot at kakaibang boses ng matanda. Tila nasasaktan ito. Dahan-dahang sumilip si Charlie, subalit nagitla siya sa nakita. Unti-unting nagbabago ng anyo ang matanda. Maya-maya'y biglang pumasok ang itim at malaking ibon mula sa bintana. At laking taka ni Charlie nang sumanib ito sa matanda, kasabay noon ang unti-unting pagkaputol ng ibabang bahagi ng katawan nito. Ha? Isang manananggal ang tsekwa na to? Bulong ni Charlie sa sarili. Dahan-dahang lumabas ang malaking pakpak sa likod ng matandang intsek. Bumukas ito at agad na pumagaspas palabas ng bintana. Dali-dali naman niyang kinuha ang asin at kalamansi sa kanyang bag. Piniga niya ang kalamansi at pinatulo ang katas nito sa asin. Naghintay pa ng ilang sandali si Charlie bago niya nilapitan ang kaputol na katawan ng matandang intsek. Tila naramdaman ng kaputol na katawan na may banta sa kanyang buhay, kaya naging alisto ito. Hindi naman kaagad makalapit si Charlie dahil para itong gwardya na laging handa sa maaaring pag-atake sa kanya. Mabuti na lang ay may isang pusang puti ang pumasok sa silid na iyon
kung kaya't doon na natuon ang pakiramdam ng kalahating katawan. Sinisipa nito ang kusa upang maitaboy palabas ng gusali. Doon na nakakuha ng tiyempo si Charlie. Dahan-dahan siyang lumapit sa kalahating katawan at agad niyang isinaboy ang asin na may katas ng kalamansi sa ibabaw ng kalahating katawan. Biglang nangisay ito at tinangkapan nitong habulin si Charlie, ngunit natumba ito. Nagtaka si Charlie na mabilis itong nakabangon samantalang wala naman itong mga kamay. Agad na isinara ni Charlie ang pintuan at mabilis na tumakbo palabas ng gusali. Pagdating sa restaurant na pinagtatrabahuan ay mabilis na kumatok si Charlie sa gate nito. Mabuti na lang at naabutan pa niya ang kasama sa trabaho na nooy katatapos palang maglinis ng restaurant. O pre, humahangos ka. May humahabol ba sa'yo? Pagtatakang tanong ng katrabaho. Agad isinara ni Charlie ang gate ng restaurant at nakiramdam ito. Wala. Nagmamadali lang ako. Baka wala akong abutan at mapagsarhan na ako dito. Hingal na tugon ni Charlie na nooy namumutla na dahil sa takot at kaba na nararamdaman. Samantala, tila naramdaman ng manananggal ang ginawa sa kalahati ng kanyang katawan. Kaya nagmamadali itong bumalik sa gusali. Subalit nagulat siya sa nakita. Ang kalahating katawan ay nakahandusay na sa sahig. Umuusok ito at bumubula ang bahaging putol na katawan. Galit na hinanap ng manananggal sa loob ng gusali ang may gawa ng kalapastangang iyon sa kalahati ng kanyang katawan. Subalit wala siyang nakitang tao sa loob ng gusali. Biglang nanghina at bumagsak ang manananggal sa sahig malapit sa kalahating katawan nito. Kasabay noon ang paghiwalay ng itim na ibon sa kanyang katawan. Gumapang palapit ang matandang tsekwa sa kalahati ng kanyang katawan. Pilit niya itong idinidikit subalit wala na siyang magawa dahil patay na ang kalahating bahagi nito. Hanggang sa abutan na lang siya ng umaga sa ganoong anyo, putol ang katawan. Kinabukasan ay may ilang batang hamog ang nakakita sa putol na katawan. Sa takot ay nagtakbuhan ang mga batang hamog at sinabi nila sa mga tao sa labas ng gusali ang nakita. Agad tumawag ng alagad ng batas ang mga nakakita upang mapaimbestigahan ang putol na katawan sa gusali. Nakilala nila ang putol na katawan. Ito ay ang tsekwa na palaging nakatambay sa gusali. Maaaring hinold up daw ito at nang wala itong maibigay ay pinutol ang kanyang katawan at iniwan na lang basta sa gusaling iyon. Biglang kumalat ang balita at isinisisi na naman ni Mr. Chow ang mga nangyari sa mga satanista. Isang katrabaho ni Charlie ang nakapagpulong sa kanya. Kwento-kwento raw doon na ang matandang tsekwa na iyon ay mayaman dati. Kaso nung makapag-asawa ng Pinay ay hinawaan ito ng pagiging aswang. Kaya napabayaan na nito ang kanyang negosyo. Ngunit ayon naman sa iba, may lahing aswang daw ang tsekwang iyon nang dumating sa Pinas. Nung malaman ng Pinay na aswang ang asawa niya, ay iniwan na lang itong bigla. Iyan ay tsismis at sabi-sabi lang na mahirap paniwalaan kung ano talaga ang totoo. Ngunit isa lang ang totoo para kay Charlie. Ang tsekwang nakita niya ay isang manananggal sa Binondo. Shout out po muna tayo mga kaibi. Maraming salamat po sa Magis Cuisine sa pagpo-promote ng channel kong ito. At syempre sa inyong lahat mga solid kaibi.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo. Please, ingat po lagi mga kaibi. God bless. Hanggang sa muli. Bye-bye!